magandang tanghali. Hapon, gabi, or kung umaga nyo man ito napapanood, magandang araw sa inyong lahat. Guys, hindi ko talaga mapigilan yung feelings ko today. Sumakit yung brain cells ko. Parang gusto kong manuntok. Gusto kong manggalaite sa galit. Nanginginig ako sa inis. Putang inang... sige. Kalma, Mima, kalma. Eto. Pakinggan nyo. Sabi dito sa balita, Vice President Sara, pinagtanggol ang putang inang pugante na si Kibuloy. Vice President Sara Duterte, who remains silent amid China's escalating attacks, speak about fugitive Pastor Apollo Kibuloy. Duterte defend Kibuloy, who has been in hiding due to alleged threat to his life. So sa madaling sabi, ang sabi niya dito, si Apollo Kibuloy kasi, he suffer from 2 poisoned arrow. Unang-una, alay siya ni former President Rodrigo Duterte. Tumulong din siya sa kampanya ko noong ako ay tumatakbong Vice President. So merong anggulo dyan na politika. So kumbaga, ang nangyayari dito kay Kibuloy daw, kaya daw dinidikdik, kaya daw iniipit at ginigipit, sa madaling sabi, itong si Pastor Apollo Kibuloy, it is that because si Kibuloy is related daw sa mga Duterte. Ay, hindi nyo na yung pwedeng itanggi. Totoo naman yan na related siya sa inyo. Pero, wag naman ganun yung mambibintang ka, puta. Wag ka naman ganun yung mambibintang ka. Oo. Para ka lang din si Bato de la Rosa eh. Same feather, flocks together. Diba? Nambibintang ka na. Kaya, ginigipit itong si Kibuloy. It is that because kakampi nyo siya. Hindi yun. Kaya siya pinaghahanap ng batas kasi meron siyang kasalanan sa batas. Dumaan po siya sa legal process, sa due process. Putang ina, buti nga dinaan pa siya sa due process eh. Samantalang yung mga pinatay ninyo, hindi man lang naidaan sa due process at naipagtanggol, naidefend ang kanilang sarili laban sa mga putang inang katulad ninyo. Diba? Hindi ginigipit si Kibuloy. Wala pong panggigipit na nangyayari dun. Never pong nanggipit ang gobyerno. Kayo nga itong namimihasa eh. Bakit? O sino ba yung nagpupondo sa mga vlogger na yan para siraan si PBBM? Di ba kayo? Di ba si Kibuloy? Tinrate niya pa nga yung mga vlogger pa Hong Kong, di ba? O sino nga yun yung nanggigipit? Pina-freeze yung asset niya ng AMLAC kasi nga meron siyang kasong qualified human trafficking. Yung pamamalimos ng mga bata, qualified human trafficking yun. Meron pong naging basihan. Hindi lamang po siya na binigyan siya ng warrant of arrest dahil kaaway siya ng gobyerno. Pina-freeze yung asset niya dahil kaaway siya ng gobyerno. Hindi yun ganun. Dinaan siya sa due process, dinaan siya sa legal na proseso. Diba? Tapos i-defend mo? Ay, may tama ka. May tama ka sa pag-iisip. May kulang-kulang ka, VP. May ganun-ganun ka na. Diba? Hindi ka makapagsalita sa mga mahalagang bagay. Ang galing mong tumira sa ating administrasyon. Ang galing mong mag-criticize. Pero sa mga mahalagang bagay, such as West Philippine Sea, such as Pogo, AJK, tahimik ka tapos sasabihin mo, we deserve a better?
We deserve a better, pero hindi sa'yo. Bakit? O, tingnan nyo itong mga minamahal, ah. Alam nyo kung bakit ako na-bullshitan? Ito, tingnan nyo tong statement niya. Utak nito may ubo eh. Noong 2016, ano yung sabi ni Sara Duterte? Not a joke. I am a rape victim. My parents do not know about it. It was a long time ago. Immaterial siya sa akin. Ang double standard ng VP natin. Rape victim ka pala eh. Oh, sana nafe-feel mo yung pain. Sana nafe-feel mo yung suffer. Sana nafe-feel mo yung lungkot, pigati ng mga rape victim na biktima ni Kibuloy. Pinakamababang edad, 11 years old. Bakit hindi mo ma-feel yun? Babae ka pa man din. Diba? Paano ko nasabing mas lalo pang naging double standard? Ito, statement niya nung March 12, 2024. Hindi daw biro ang mga pangyayari at paratang na ganito. Nararapat lamang mabigyan ng patas na laban at sa tamang korte. 'Di ba? Rape victim ka. 'Di ba? Survivor ka. Tapos ngayon pinagtatanggol mo ang isang pugante, ang isang may kasong sex trafficking in child, ganyan-ganyan. Gaga ka ba? Kaya nga nakakaurat na nakakainis eh. Galing pa mismo sa bibig ng isang babae. Tapos sasabihin mo, mag-aakusa ka na pinupolitika. Like, how? Paano po politik? Guys, kung sa first hearing pa lang, nagpakita na siya, sumipot na siya, wala sanang problema. Tapos na sana. So, ibig sabihin ba nito, silent means yes? Kasi kung wala ka namang kasalanan, bakit ka matatakot? Sabi mo nga, appointed son of God ka. And the owner of the universe. And kaya mong ipastop ang lindol. Oh, bakit hindi niya napastop na uhulihin siya? Oh, bakit hindi niya napastop na ipapap-freeze ng AMLAC yung mga asset niya? Diba? Paano mo nasabi, Sarah, gaga talaga tong si Inday, no? Baka hindi mo alam itong si Kibuloy FBI wanted list. Most wanted list. Oh. Anong kaso? Engage in sex trafficking. Fraud and coercion. Sex trafficking of children. Sex trafficking by force. Coercion, conspiracy, bulk cash smuggling. Sandamakmak, patong-patong ang kanyang kaso. And yet, bulag ka pa din? Hindi mo pa din ba nakikita yan? Di porket sinuportahan lang kayo nung eleksyon? Ay, utak mo may ubo. Diba? Isa kang allegedly rape victim, tapos susuporta ka sa isang rapist? Pwede ka ba naman, may isip ka ba? Kaya nga sabi ko sa inyo guys, buti nag-resign to as a Department of Education Secretary. Bakit? Kasi wala siyang pakialam sa mga bata. Hoy, totoo yan. Wala siyang pakialam sa mga bata. Sarili niya lang yung iniisip niya. Hindi ako nagsisinungaling, totoo po yun. Sarili niya lang ang iniisip niya kasi wala naman siyang pakialam sa mga bata kasi defender siya ng isang pugante, ng isang fugitive. Tama ba yun? Lawyer ka? Alam mo yung batas, di ba? Tama ba yun na makikipag-hide and seek ka sa ating gobyerno? I'm just asking. Tama ba yun na makikipag-hide and seek ka sa ating gobyerno? Lawyer ka, di ba? Wala nga lang na ipanalong kaso. Oh, tama ba yun yung ginagawa niya na makikipag-hide and seek siya sa ating pamahalaan, sa ating gobyerno?
Di ba mali? Oh, ba't mo dinedefend? Ba't mo pinagtatanggol? Ano pinaglalaban mo? Nantatarantado ka ba? Nanggagago ka ba? Nakakapambabae ka na, nakakamaliit ka ng kapwa mo tao. Hindi di porket naging mabuti sa iyo, ay mabuti na din siya sa iba. Hindi ganun yun. Hindi ganun yun, BP. Vice President ka pa man din. Supposedly, pagtanggol ka ng mga powerless, voiceless, mga may hirap. And yet, pinapatunayan mo na isa kang defender, supporter ng isang pugante. May ganun na talaga si Inday. Malakas na yung tama. Ay. Grabe. So yun guys. It's me again. Si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.